Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang dalawang katao matapos bumangga sa Center Island ang sinasakyang motorsiklo sa Bacolod City. Ang mga biktima galing umano sa inuman. Yan at ang iba pang mga rapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay on the spot ang dalawang angkas sa motorsiklo matapos nakabangga sa Center Island ng B.S. Aquino Drive, lungsod ng Bacolod kaninang umaga. Ayon kay Bacolod City Traffic Enforcement Unit ng BCPO, Police Major Elmer Bonilla, nakilala ang isa sa mga biktima na si John Winel Dingkong, residente ng Purok Tutong 1, Barangay Filisan ng nasabing lungsod, at ang isa ay wala pang identity hanggang ngayon. Dagdag pa ni Bonilla, ang dalawa mula sa inuman na mabilis ang pagpapatakbo ng kanilang motorsiklo na aksidenteng bumangga sa Center Island ang kanilang motorsiklo sa nasabing lugar. Sa ngayon, ang mga biktima ang nasa Abbey Funeral Parlor dito sa lungsod ng Bacolod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang ginang na nahaharap sa kasong pagnanakaw matapos ang 18 taon na pagtatago sa batas. Sa haba ng panahon, nahuli pa lamang ito matapos ang pakikipag-ugnayan ng komunidad na naging dahilan ng pagkakatuntun sa lugar na pinagtataguan ito. Naalis ang wanted ng 8th Maneuver Company Regional Mobile 1st Battalion sa pangunguna ni Police Captain Suru Managayso, officer in charge. Nahuli ito sa Purok 2, Barangay Quezon, Catarman Norte, Samar, ngunit napag-alaman na kasalukuyan itong nakatira sa Milagrosa, Carmona, Cavite. Ayon sa report ng PNP, nasabing wanted kinilala na si Nineth, 53 taong gulang, residente ng nasabing lugar sa Carmona, Cavite. Ayon pa rin sa PNP, ang nasabing ginang nahaharap sa kasong qualified thief na inisyu ng korte noong pang June 27, 2007 at nasa 30,000 pesos ang halaga naman na inilagak ng korte na piyansa para sa pansamantalang kalayaan. Nasa kustodiya nito ngayon ng Catarman Municipal Police Station bago dalhin sa korte. Mula sa Action Radio Catarman para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng mga tauhan ng Dinalupian Municipal Police Station ang isang lalaki matapos pasukin ang pribadong bakod at manira ng mga tanim na saging sa Barangay Pita, Dinalupian, Bataan. Kinilala ang sospek sa edad 29 taong gulang, residente ng Purok 3, Santa Lucia, Barangay Pita, Dinalupian. Ayon sa ulat, dakong alas 7 ng gabi, Setyembre 9, 2025, sa pilit na pumasok ang sospek sa bakuran ng biktimang edad 43 taong gulang na may walang pahintulot at armado ito ng bolo. Wala umanong dahilan, ngunit sinira ng sospek ang mga tanim na saging ng biktima. Dakong alas 12:25 ng madaling araw ng Setyembre 10, 2025, personal na tumawag sa Dinalupian Police Station o hotline si Barangay Kapitana Josephine Jones upang humingi ng tulong. Agad na rumisponde ang Bravo 40 Mike 2 Patrol Mobile 219 at natagpuan nila ang mga miyembro ng BPATS ng Barangay Pita na sinusubukang paamuin ang suspect upang isuko ang dala nitong bolo. Agad na inaresto ng mga pulis ang suspect at ipinalam ang kanyang karapatan at dinala ito sa Dinalupian Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon at dokumentasyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Newly identified drug personality arestado sa bypass operation sa Aguilar, Pangasinan. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Aguilar Police Station ang isang newly identified drug suspect na 38 anyos na binata, residente ng Barangay Padilla, San Carlos City, matapos itong maaresto sa bypass operation. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ng operasyon alas 2:10 ng madaling araw sa Barangay Bukbuk, Aguilar at
isa ang nagpanggap na buyer at binentahan ng suspek ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money, kaya't ganitong inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspek ay may timbang na 4.4 grams na may estimated street drug price na 29,920 pesos. Nakumpiska rin sa suspek ang ginamit na mark money at cellphone na gamit niya sa illegal na gawain. Naharap ngayon ang suspek sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.